Pero guys, so kumusta kayo? So ang vlog na to is very special, no? Kasi sinimulan ko ang The Printing Shop na vlog is 2020 pa. So lagi kong pinapakita dito is pigment printing. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano ba ang sublimation printing. So maganda pa dito guys, anong papakita ko sa inyo is para sa mga beginner. Kasi pa nagsisimula ka talaga guys sa any business, ay talagang sa una is konti lang yung customer mo, no? So highly recommended to guys, itong ipapakita ko sa inyo na machine kapag ka nagsisimula ka pa lang ng sublimation printing. Hello guys, so introduce ko lang sa inyo yung bago naming product na Mini Easy Heat Press. So minsan kasi guys, hindi natin kailangan ng malaking heat press, no? So kailangan natin ay ganito lang kalilit na heat press. So papakita ko sa inyo kung bakit. So unbox ko muna siya guys. So hindi siya guys rechargeable. So para lang tong plancha guys na pinaganda lang. Then yung lalagyan niya guys para hindi masunog yung mesa mo. Meron rin siyang pouch. Then syempre may instruction manual dito. Guys, napaka-importante na basahin yung mga instruction manual. Sa kahit ano guys na binibili nyo, basta may instruction manual, basahin nyo guys siya para hindi kayo magkamali ng gamit. So bago tayo guys mag-sublimate, no, so ituturo ko muna sa inyo ang tamang settings ng pagpiprint ng sublimation printing. So guys, ito yung isa-sublimate natin. So ang gagawin natin dito ngayon is ipiprint na natin, no? So click ko lang tong file, then click ko lang tong print, tapos printer properties muna tayo guys. Tapos sa more options guys, ang gawin mo ay custom mo. Ito. Then advance. Tapos yung brightness guys, dapat tinataasan yan. So kung up to 25 to, mga 6 to 12 guys ang settings niyan. Kapag naka-zero yan guys, masyadong madilim yung print niya. So para yung silhouette o yung nakakita na kayo ng picture na against the light. So ganun guys yung itsura niyan. So again guys, kailangan mong taasan yung brightness ng mga 6 hanggang 12. So ilagay ko na lang sa 8, yan para safe. Then okay ko lang siya guys. Then ito pa, isa pa. Lagyan mo ng check to guys itong mirror image. Yan, tapos punta na tayo sa main. Then paper type guys, gawin nating Epson Premium Glossy. Then yung quality gawin nating high. Tapos okay na natin, tapos i-print na natin siya. So ito na guys yung ibang mga na-print natin. Naka-mirror siya. Tapos yung black guys, kahit taasan mo ng brightness yan, hindi magbabago yung kulay niyan. Kasi ang black is black. So ang magbabago lang dyan ng brightness is yung mga may kulay lang. Kamukha ng CMY o yung cyan, magenta, and syempre yung yellow na color. So ngayon guys, i-plug na natin siya. So ito guys, pipindutin natin to and hold for 3 seconds. Yan, so mag-on na siya. So kapag nasa baba lang siya guys, ibig sabihin yan low lang siya. So up to 140 degrees Celsius yun. Tapos kapag pinrest pa natin ng isang beses pa, medium naman siya guys, up to 160 degrees Celsius. Tapos yung maximum niyan is up to 190 degrees Celsius. So naka-high na siya. So gagamitin natin guys is high. Tapos hintayin lang natin guys na uminit to. Magpapalito ng kulay into color green na steady na siya. So habang hinintay natin guys ma-reach ito yung certain temperature niya, ay ito pa guys yung iba mong kailangan sa sublimation printing. Siyempre guys, kailangan mo ng sublimation printer, kailangan mo ng sublimation ink, kailangan mo ng sublimation paper. Then kailangan mo rin guys itong thermal tape. So ito guys yung tape na to, ito yung tape na hindi siya naluluto. So yun lang guys, and siyempre ito, pwede na rin to kung nag-i-start ka pa lang. Kasi guys, hindi talaga to pwede sa maramihan. So naglagay ako ng tela dito para hindi masunog yung mesa ko kasi sayang naman. Yan, so mabilis lang siya guys, mga 2 to 3 minutes lang. Nag-color green na siya. So ngayon subukan na natin na mag-sublimate. So meron tayo dito ang keychain, magnet. Ito patches para sa damit, face mask. Ito ay standee. Ito eco bag na maliit or katsa. So yan guys, susubukan natin i-sublimate. Ito lang yung gagamitin natin. Okay, kasi parang lugi ka naman, no? Keychain lang yung sa sublimate mo tapos gagamit ka ng malaking heat press. So unahin na natin tong keychain. So itong keychain na to guys is meron siyang balat. Yan, so alisin muna natin siya. Then pati sa likod. So kuha lang tayo dito guys. Mag-cut muna tayo. So kaya ganitong design yung ginawa ko guys para kahit na sumobra o kumulang ng konti ay hindi siya halata. So ilagay lang natin siya dito guys. Then itupi natin para kabilaan ka agad. So kuha lang tayo ng thermal tape para hindi gumalaw. Yan, so i-tape lang natin siya. Then, i-press na natin siya guys. No? So again, ang settings ko is naka-high, 190 degrees. So kung ganito kalaki guys, no, hindi mo kailangan na igalaw-galaw tong plancha. So ganyan lang, hawakan mo lang siyang ganyan. Basta nasa loob lang naman siya. And kapag gumagamit kayo nito, mas maganda, gumamit kayo ng gloves. Pero wala akong available na gloves dito sa shop, kaya mag-ingat na lang. Lalong-lalo na guys, kapag baso or yung parang bakal, yung sinasublimate nyo, talagang mainit yan. So wag nyo nga hawakan to wag nyo itong hawakan. Kailangan may gloves kayo. So itaob ko lang siya sa kabila, then ganun rin gawin natin. Tapos na siya guys, so itabi muna natin siya.
kasi mainit pa yan. Baka mapaso tayo. So ito naman guys, next natin na materials is logo patches. Then kuha lang ulit ako ng sakto dito. Yan, so ilagay ko lang siya dito, yung color white, yung nakaharap doon sa pinrint natin. Tapos lagyan lang natin siya ng thermal tape para hindi gumalaw. Then baliktarin natin and syempre press na natin siya. Okay, so itabi lang rin natin to. So next naman natin guys ay itong ref magnet, no? So feeling ko maluluto tong likod, so babawasan natin yung kanyang temperature. So ito na lang ilalagay ko. So ngayon guys, i-press na natin siya. Kung sakto naman guys sa loob, di mo na kailangan na i-glide yung heat press mo. So ganyan lang, tapos i-press mo lang siya para maipit lang. So again, wag nyo hawakan kapag kabakal. So itabi natin to ulit. So next naman natin guys ay itong mirror. So meron siya guys mga hiwalay na mga materials. Ito yung sinasublimate. Then ito naman guys yung pandikit na double tissue tape, no? So magkabilaan siya guys, meron siyang pandikit. Then kuha lang tayo ng isasublimate natin. So ilagay natin siya dito. Siyempre thermal tape. Yan, then baliktarin natin. I-press lang natin siya dito. Okay, so itabi natin ulit. Then ito rin guys, ang cute nito, compact mirror. So kung maliit na yung isa kanina, ito mas maliit. So tulad ng isang mirror guys, no, tatlo rin yung pesa niya. So ito yung compact mirror, ito yung sinasublimate. Then ito yung double adhesive na tissue tape. No? So ganoon rin yung gawin natin. Then again, meron tong manipis na plastic. Then mas maganda, lagyan nyo siya ng thermal tape para hindi gumalaw. Taob. Then i-press natin. Sumunod natin guys na lagyan ito naman face mask. So lagyan ko lang siya ulit ng thermal tape para hindi siya gumalaw. Then baliktarin natin. Tapos saka natin siya plansyahin. So sa meron naman mga heat press, ginagamit rin nila to para sa mga gilid. Diba minsan yung kapag malaking heat press yung ginagamit mo, hindi mo na nape-press yung bandang gilid, no? So ito guys, ginagamit rin nila to. So kung may heat press ka na guys na malaki, no? So advisable rin guys na bumili ka nito. Yan, so itabi rin natin siya guys at mamaya na natin siya i-check. So next natin guys, itong katsa. So dito naman guys, yung isa ko pang pinrint, yung logo naman namin, The Printing Shop. So guys, ang style sa mga ganito para hindi siya masyadong halata na hindi siya gitna. O nahirapan kay gitna, is mas maganda nandito yung design sa may gilid. Yan, so dito ko siya ilalagay. Then i-press ko na siya guys. Yan, so makikita nyo guys na diretso ko dun sa thermal tape, hinit press pero hindi siya nalusaw. So i-open na natin siya. Tapos lagay lang natin to. Yan, so meron na akong keychain. So ito naman guys, yung katsa. Yan, so ito okay rin to. Maganda yung pagkakagawa. So next sa atin guys, itong maliit na mirror. So ito naman yung sinublimate natin. Yan, so maganda guys pagkakagawa natin dito. So again, meron tayong double adhesive tape dito. So ilagay ko lang siya dito. And then baklasin ko lang to. Tapos pwede ko na siyang ilagay dito. So meron na akong mirror. So next naman natin itong super duper mini mirror na pwede rin siyang keychain. Pwede na natin siyang idikit dito. Yan. So ito guys yung nagawa natin na mini mirror na keychain. Then ito naman guys ay yung ginawa natin na ref magnet. So ito naman guys yung ginawa natin na heart shape na standee. So ganun rin gagawin natin, no? So meron siya dito na pandikit. And alisin lang natin yung white, no? Kasi double adhesive yan. Then pwede na natin siyang idikit dito. So dito guys meron siya magnet and meron rin siya magnet dito. So i-stand lang natin siya. So umiikot pala siya, oh. Nice! So ngayon naman guys, ito namang ginawa natin na patch. Ganda, oh. Then dito naman tayo sa face mask. So ito guys yung mga sample lang pwede natin gawin. Gamit guys itong maliit na heat press na to. Itong face mask hindi siya masyadong pantay kasi hindi siya sabay-sabay na naiinitan, no? Yung iba hindi masyadong na-press. So maganda guys gamitin to kapag ka maliliit lang yung gagawin nyo talaga. So kapag ka malalaki, lalong-lalo na kapag ka damit or baso, hindi to guys recommended. Pero kapag ka ganito kaliliit lang, yan yung mga ganito, yung mga ganito kaliliit. So highly recommended to guys. Lalong-lalo na guys sa mga nag-i-start pa lang ng kanilang sublimation na printing business, no? So sigurado yan, hindi pa naman ganun karami yung order nyo. So mas maganda, bumili rin kayo ng ganito para kung meron kayong maliliit na order, ay magawa nyo pa rin siya. Kasi minsan tinatamad tayong gawin kapag ka maliliit na order. Kasi nga, magbubukas pa tayo ng heat press. Kasi ang laki-laki ng heat press, diba? So recommended guys, sa maliliit na sublimation job. So ito na lang guys yung gamitin nyo. So guys, meron rin sa amin mga nagtatanong, no, bakit raw ganito yung print nila.
ng sublimation, no? So may mga puti pa. Hindi kamukha nito, talagang ito perfect talaga ito, eh, no? Ito guys, hindi namin masyadong pinlansya dito. So ibig sabihin nun guys, hindi ito masyadong luto. Hindi kamukha nito guys, so pantay-pantay talaga guys yung pagkakagawa sa kanya. And makikita nyo rin yan dito sa face mask. Ito. Then, ito naman yung isang face mask. So, dito, hindi ito masyadong na-sublimate. Itong bandang ilong. So, ang gawin nyo, i-press nyo muna siya ng walang sublimation paper para lang maalis lang guys yung gusot nito. Then, again nun guys, no, pwede nyo siyang i-press gamit yung sublimation paper nyo. So, guys, yung mga pinakitang mga sample dito, syempre mga na-perfect na namin to, no? Kasi part talaga ng negosyo is trial and error. So, kapag nag-avail ka sa amin guys ng package and pag uwi mo, wag ka agad mag-open. Ang gawin mo, gumawa ka muna ng mga sample at i-perfect mo muna guys yung craft mo. Kasi meron rin kami dito mga hindi na perfect. Yan, kamukha nito. Diba ito perfect? Ito hindi. Then, ito naman is mali nga dito. Ito guys is almost perfect yung dito, pero dito banda is hindi siya perfect. Yan. So, ito rin, isa pa to. So, ito pangit to. Ito, perfect. So, wag kayong malulungkot guys kapag ka sa una, mali-mali yung gawa nyo, ano? Kasi part talaga yan guys ng negosyo natin. So guys, bukod dan sa mga pinakita ko sa inyo sa vlog na to, no? So, sobrang dami pa na pwede mong gawin sa sublimation printing business. So, kung may printing business ka na guys, maganda to guys, idagdag talaga dyan sa yung printing business. Kasi, kapag ka dumarating yung mga okasyon, kamukha ng Pasko, New Year, lalo na guys yung Father's Day na malapit na, Mother's Day, Valentine's, and any occasion, binyag, kasal. So marami talagang nagpapagawa ng sublimation printing. Dahil nga guys, maganda tong i-regalo, i-giveaway. And syempre guys, for souvenir rin guys, the best talaga guys is sublimation printing. So pinakita ko lang sa inyo guys yung maliit na sublimation printing. No? So meron pa tayong gagawin na sublimation printing naman, nagagamit naman tayo guys. Syempre nung malalaking machine na, like heat press and syempre yung mug press. No? So kung excited ka na guys, no? So abang-abang ka lang guys sa mga next na video natin. Kasi eto guys, papakita na natin guys yung iba pa nating pwedeng gawin sa printing business. Bukod nga guys sa pigment ink. So ngayon naman guys is sublimation printing naman tayo. So sa mga hindi nakakalam guys, no, ang The Printing Shock na channel talaga, ang tinuturo ko talaga dito is basic. So alam ko yung iba may mga alam na talaga sa printing, no. So kung meron ka ng alam guys at gusto mo rin makatulong sa mga kapwa natin na merong printing business, so mas maganda guys, i-comment down below mo dyan yung mga diskarte mo para guys mas maraming matuto. So guys, yung printer, yung heat press, yung sublimation paper, and syempre yung sublimation ink guys is available sa amin yan. So sa mga gusto mag-avail nun guys, magsimula rin ka na lang sublimation printing business. So hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shock, and syempre sabihin mo lang na naparod mo tong video na to para bigyan ka ng discount. And yung mga materials naman guys na ginamit ko dito, no, sorry to tell you, wala kaming binibentang ganito. Pero okay, mag-alala guys to. Ituturo ko sa inyo kung saan to binibili. So maglalagay ako guys ng link sa may description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yun i-click nyo, no, para siguradong yung mga materials sa video na to yung mabibili nyo din. So yun lang, maraming salamat din sa inyong lahat. See you on my next video and bye bye. The Printing Shock, ayos na sulit pa.